It's time. So, una naman kinainan si Tofu Pesto. Si Tofu Pesto, siya yung stall na pinakamadaling umorder sa lahat. Sobrang organized, may kukuha ng order. Pagbigay mo, may cashier, may aayos ng order mo, ibibigay agad. Ganong kadali, ganong kabilis. Maski mahaba yung linya, mabilis siyang mag-dissipate. So, ayun. Yun ang gusto ko sa online service kasi mostly sa iba, ang haba ng pila tapos nagkakagulo pa sila. Ewan ko na lang, ang dami naman nilang tao pero nararating sila sa dami ng tao, diba? So, yun. Number 1 yun, ang ganda ng service nila. Number 2, yung price range nila is 99 pesos. Isang serving na ng pasta, tsaka may 4 na piraso ng tofu. So, ang in-order namin is yung pesto na variant na may 4 na tofu. Masarap yung pasta, al dente. Ang ano ko lang, nitpick ko lang kasi, sa tofu kasi, ako guys, ang tofu, air fryer ko lang yan, pinapapa ko lang yan. Mahilig ako sa tofu. Pag hindi ako pwedeng kumain ng karne, or kung walang karne, yan ang aking karne. So, ang hinahanap ko lang sa tofu nila, yung alam niyo yung crust nung pag pinirito mo. Ganon. Pero kasi yun may breadings kasi, so, yung breadings lang yung matigas, yung tofu, hindi siya masyadong crunchy. Ako kasi guys, may nitpick ako sa texture sa food. Hindi ko gusto, kunwari, milk tea. Hindi ako pwedeng uminom ng milk tea lang talaga na walang boba. Kailangan may something akong texture na maramdaman sa mouth. Alam yun? I-gets nyo ba? Or kunwari sa ice cream, ayoko nung sobrang plain. Gusto ko yung may nuts, may something na may mangunguya ako. So, yung sa tofu, medyo crunchy siya ng onte. Pero hinahanap ko yung crunchiness nung deep fried talaga na tofu. Pero okay siya. Medyo may kalatan lang for my liking yung tofu. Pero overall, masarap siya. Okay? So, I'll give it a 9. Ang next namin is yung creamy cheese. Dito na tayo. From high, bigla tayong push. Kasi ang napanood ko kay Yobab tsaka kay Kevin is yung kay Maricorn ba yun? Corn ni Maricorn. Nadaanan namin siya pero for some reason, hindi yun yung nabilihan namin. May nabilang kaming iba. So, hindi ko makakompare yung dalawa. yung dalawa. So, eto na. Ang ganda. Pleasing siya sa mata. Again, this is 100 pesos. Ipapakita ko na lang. O kung napanood nyo, ganun lang siya karami. So, for 100 pesos, medyo mahal siya. Maganda siya sa mata. Aesthetically pleasing nga lang siya. Pero kasi, for me, it's mahablangka na hindi pa siya nag-set. Ganun yung lasa niya for me. Yung cheese, wala ako masyadong malasahan unless ihalo. Yung kasing hinaluan nila ng, di ba meron na silang cheese sauce na parang mozzarella. Tapos meron pa silang ilalagay na cheese powder. Kung medyo din naman siguro nila yung cheese powder, maglalasa siyang cheese. And tama yung sinabi ng friend ko na si Mama Lynn na yung corn nila hindi matamis. Nagre-relate talaga yung sweetness niya dun sa sauce tsaka doon sa powder based on my analyzation. So ayun. So hindi ako masyadong natuwa sa kanya. Pero kasi ako, kailangan ubusin ng pagkain. Hindi pwede magsayang. Maski hindi mo siya gusto, kailangan mo siya ubusin. So yun ang rule ko sa food. Unless hindi ko talaga siya kaya kainin. Unless. Pero kung kaya ko naman i-take, go. I'll give it mga 5. 4 to 5. I mean, for experience, pero hindi siya uulitin. Okay? So, yun. Next namin ito. From high, tas bilang low, tapos high ulit. Si Mango Mania. Ito talaga, guys, ito. For 95 pesos. Asya lang yung stall na binila namin ng drinks kasi iba kasi parang common na kasi. Though yung dragon fruit, gusto ko sanang i-try. Kaso nga lang, nabusog na ako dito. Kasi nakadalawa ako, guys. Unang punta namin, bumili ako. Tapos nang pauwi na kami, bumili pa ulit ako ng isa. Ang maganda kasi sa kanya, 95 pesos. Tikman nyo na lang. Okay? I-judge nyo na lang. Mango shake. Ito isipin nyo, 16 ounce. Mango shake. Meron ng boba, which is I like kasi may texture. Meron siyang whipped cream sa ibabaw. May caramel na drizzle. At may fresh fruits on top. For 95 pesos. Mostly kasi, pag bumibili ako ng fresh fruits na mango shake, nag-range siya sa 70-80 pesos. Yung nabilin din ng anak ng friend ko si Alexa, 90 pesos. Pero plain lang. So, di ba? Talagang pasok na pasok sa banga talaga to si Mango Mania. Kaya nakadalawa ako.
Kung malapit lang kasi area, try nyo si Mango Mania, okay? So, for me, it's 10. For the price, yung sa service, si ate, mabait niya si ate. Nakacheckan ko nga siya. So, parang nanay ko na nga siya. Joke. Hi ate. So, ayan. Tsaka, yung serving nila, marami naman siya. Tsaka nakakatuwa kasi pag ginulong sa'yo, parang, wow, 95. Nag-exceed yung expectation ko. So, yun. So, meron din silang cream cheese. Though, hindi ako ma-cream cheese kasi na person. So, doon ako sa overload. Okay, next namin si Chicken Feet. Si Chicken Feet, dito na kami nagkakalabo-labo kasi most of them nagustuhan yung Chicken Feet. Pero kasi ako, sabi ko nga sa inyo, ang bunganga na ito may problema sa texture. So, malaking Chicken Feet, walang problema. Sa size ng Chicken Feet talagang wow. Pero sa price, hindi ko sure eh. Parang 300 something ata yung 8 pieces. Ata. Hindi ko na kasi hindi ako masyadong fan ng Chicken Feet. Alam niyo bakit? Kung nagluluto kayo ng Chicken Feet, alam niyo yung parang tinatanggal na parang balat pa nung paa. Diba? Yung parang kalyo. Yung parang dermis separate and leche. Like basta yung pinang-outer layer ng paa. Yung parang kaliskis niya. Parang hindi kasi siya tinanggal. Parang nandun pa rin siya na pinalambot lang. Parang ganun siya. Kaya parang mararamdaman mo yung ridges. Wow, ridges. Basta mararamdaman mo yung gaspang Chicken Feet. For me, though malambot siya, pero may texture sa bibig na hindi ko ma-explain kung yun ba yung nasa isip ko na hindi nila tinanggal yung part na yun, tapos pinakloan na lang. Kasi nasanay ako sa mga Chinese, o maski sa tabi-tabi, pag kinagat mo, malambot lang. Wala kang mararamdaman na something different na texture sa bibig mo. Tapos yung timpla nila, hindi ko rin masyadong gusto. Though yung iba gusto, kasi kanya-kanya nga tayong panlasa, so depende sa inyo. Ang hinanap ko kasi sa Chicken Feet, yung parang Chinese style na ma-herb na parang may star anise na parang asado, basta ganun, na medyo manamis-namis. Though matamis siya, pero hindi, parang siyang barbecue for me. Parang ganun yung lasa sa akin, parang chicken barbecue, ganun yung lasa niya. Siguro na lang din, dahil nga kakatapos ko na mag-mango shake, kaya siguro naging bland na lang yung lasa niya for me. Pero, not for me. Okay? Rate ko siya siguro ng mga 7 to 8. 7 or 8. Yeah. Next natin si tiramisu. O, ayan. Yung ito talaga kainan na namin sa Binondo. May problema talaga ako sa texture. Ewan ko ba? Sorry, ganito talaga ako sa person. Si tiramisu ito yung pinakasikat sino ba to? Kasi yung pinakasikat na tiramisu doon, nakalimutan yung pangalan. 250. Tapos parang kasi naghati-hati na lang kami kasi hindi man maubos. Ang in-order namin is Biscoff. Tapos yung sa kabila naman yung plain Biscoff tsaka basta dalawang flavor yon. Hindi ko lang talaga gusto yung texture. Para siyang siguro sa akin, kung sabi naman kasi nila kung na-freezer naman, hindi din mahirap naman kainin kung na-freezer. Pero para mas gusto ko siya ng naka-freezer kasi di ba pag tiramisu parang talagang yung lady finger talagang medyo malambot, saggy. So ganun yung texture niya, para siyang basta parang pag kinain mo siya, it's the same, pare-pare siya ng texture. Simula do sa lady finger, sa cream, lahat. Parang isang pagkagat mo, pwede mo na siyang lunukin. Nagigets niya ba ako? Parang ganun. So, sa lasa naman, okay naman siya. Hindi siya matamis. Which is good for mga trentahin like us. Diba? So, good point na rin yun. So, maybe hindi lang talaga siya for me. So, mas gusto ko yung Mango Graham na lang na mas kakainin ko pa yung Mango Graham bars kesa sa Tanami. So, just for me. Sa akin na naman yun. Pero sila nagustuhan naman nila. So, good job kayo. Kasi, diba, kanya-kanya naman tayo ng panlasa. Kung hindi niya nagustuhan, hindi ko nagustuhan. Kung nagustuhan mo, diba? Again, different people, different personalities. So, i-rate ko siya ng mga 8. Kasi, syempre, deserve pa rin naman niya. Sa kanya may problema, hindi sa kanya. Bumili kami ng pang-dinner namin, which is yung chow fan. Basta lechon rice, tapos Hungarian na may rice. Ay, guys, I'm telling you talaga, kung yung corn nandun, below the sea level siya. I'm not kidding. So, ayun na nga. So, ang parang 100 ata siya or 90.
Balikan nyo na lang guys, hindi ko na kasi mahina talaga yung brain ko kasi nga dahil sa dami nating injection during COVID. Yung brain natin is medyo shortage. Parang 1 MB lang yan. So, madama makalimot. So, yan. Walang problema sa lechon. Yung lechon medyo may lansa ng onte pero kayang kainin. Yung Hungarian, common na parang yung Hungarian ni Neneng B. So, walang problema. Ang problema namin lahat, actually, ako mostly tsaka doon sa partner kasi yung kanin. Hindi ko alam kung, hindi ko talaga, basta para lasa talaga siyang ipis. Ay, sorry pero yun na panlasa ko. Para siyang lasang ipis. Or yung bigas na sobrang low quality. Kasi, yung mga pets ko kasi, nasanay kasi sila ng table food. So, minsan nag-explore ako ng mga bigas na syempre mas mura-mura. May nabili akong ganong klaseng rice na yung amoy para talagang basta parang amoy ipis talaga yung amoy niya. So, ganun. Sobrang buhaghag. Basta iba talaga yung kanin. Try nyo na lang. Tapos comment nyo kung para sa na experience. Hindi ko siya nagustuhan. So, negativity siya sa akin. Hindi siya babalikan. Hindi siya kainin. So, yun guys. Wala talaga siya. Wala siyang kung inisip ko na lang hindi ko siya nadaanan sa Fusionally. Kasi it's not for me. It's not for us. So, ayan. Bali, 4 lang naman kami yung kumain sa grupo namin ng ganun. Pinang-dinner lang namin. Pero, siguro sa ibang stall siguro masarap. Kasi yung kainan nila Yobab masarap daw eh. Hindi kasi nakikinig kay Yobab. Dapat si Yobab palang pamantayan talaga ng mga mukbang. Hindi yun talaga dapat yung gagawin ko. Yung iti-taste test ko yung mga kainan ni Yobab. Kung talagang pasado siya sa panlasa ng mga plus size girlies. Yes. So, ayan. So, ang binadget lang talaga namin is 500 each. Tinignan namin kung kukasya. Actually, kumasya naman siya kasi naghati-hati naman kami ng grupo eh. So, nagkasya naman siya. Nabusog naman ako. Pero kung babalik ako, I don't think so. Kasi from Cainta pa kami, so medyo malayo yung biyahe. Hindi naman malayo, pero alam yun, yung biyahe from LRT2 to Legard, that's maglalakad ka. Tapos ngayon pang panahon na medyo pa-summer na parang it's not giving na rin talaga. So, pero I suggest, kung malapit ka sa area, pwede mo siyang puntahan. Walang problema. Madami makainan, sobrang dami. Mahirapan ka na lang mamili. Sasakit na lang ulo mo sa kakahanap kung anong pipiliin mo kakainan, di ba? Lalo na si Sherbet. Si Chris Brown. Talagang pinipilahan talaga siya basta pinipilahan siya dun. Madaming tao talaga doon sa pwesto niya. Minsan yung talagang for the crowd lang yung iba talaga, hindi mo bumibili. Bibili din kasi pag pipila doon. Nakikipila kayo hindi naman kayo bumibili. Gusto niya lang picture. Kaya, ang sikip na daanan, di ba? Mainit ulo. Hindi, joke. Siguro kung nasa area ko, within the area ko, pwede ko siyang puntahan. Tapos, ang babalikan ko doon si Mango Mania, at saka si Tofu. Actually, yung dalawa talaga yung sa nakainan namin. Yung talagang, kung if ever may chance na bumalik, yun ang babalikan ko. Yung iba doon kasi guys, hindi na rin namin kinain kasi katulad ng burger. Meron naman burger dito malapit sa amin. Shawarma, meron naman dito. Yung parang common. Yung mga kinain kasi namin, hindi namin, wala dito sa area namin. So, ayun lang guys. So, again, kung na-enjoy niyo yung video namin, thank you po. Thank you sa grupo ko, sa aking friends na talagang nakiki-operate sa aking video namin itong vlog na to for the 3rd episode of Trip. Maraming salamat. Ang gulo talaga. Ang ingay yung mic. Medyo chaotic pa yung vlog namin as a group kasi nga kaya medyo labo-labo. So, panoorin na lang. Diba? So lang guys. Again, try nyo si Mango Mania and si Tofu Pasta. It's either Tofu Nara o kaya Tofu Pesto. Pero for me, it's the Pesto. The Pesto one. Because Pesto is the way to go. Wala nang sense. So lang guys. Thank you guys for watching. See you on our next video. Goodbye.